Isipin kung gaano karaming tao ang nakulong sa isang tahimik na siklo ng stress, pagkabalisa at pagsisisi. Sila ay patuloy na nagmamadali, nagre-react sa lahat at hindi kailanman humihinto upang tunay na magnilay. Maaaring tila sila ay buhay, ngunit lubhang pagod ang kanilang kalooban. Tatawagin ito ni Marcus Aurelius na pamumuhay ng walang karunungan. At ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay tiyak na bumabagsak. Naunawaan ng pilosopong emperador ng Roma na ang tunay na kalaban ng sangkatauhan ay hindi ang mundo, kundi ang ating sariling isip. Pinamahalaan niya ang mga imperyo, hinarap ang mga pagtataksil, salot at digmaan, ngunit nanatili siyang kalmado. Bakit? Dahil naunawaan niya na may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Ito ang pundasyon ng karunungang Stoic. Ang pagkontrol sa sarili ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gayunpaman ngayon, karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa kabaligtarang paraan. Ayon sa World Health Organization, milyon-milyong tao ang nagdurusa sa pagkabalisa at depresyon. Pangunahin dahil sa kung paano sila tumutugon sa mga sitwasyon. Nabubuhay tayo na patuloy na sinusubukang kontrolin ang hindi makokontrol, ang mga opinyon ng iba, oras, ang mga tagumpay ng ibang tao at mga pangyayari. At kapag walang nangyayari ayon sa ating kagustuhan, nalulubog tayo sa pagkabigo. Isinulat ni Marcus Aurelius ang kanyang meditations upang paalalahanan ng kanyang sarili na huwag hayaang lamunin ng mga emosyon. Alam niya na ang panlabas na kaguluhan ay nagwawagi lamang kapag lumalakas ang panloob na kaguluhan. At ito mismo ang nangyayari sa mga hindi namumuhay ng matalino. Hindi sila makatulog, nagsasabi ng mga bagay na pinagsisisihan, lumilikha ng mga katang-isip na kaaway at nagiging bilanggo ng sarili nilang pagiging pabigla-bigla. Ilang beses mo nang nawala ng isang buong araw dahil sa isang walang kwentang bagay, isang kritisismo, isang pila, isang maling-mali. Ilang beses mo nang ibinigay ang iyong kapayapaan sa mga taong wala namang pakialam sa iyo. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. At ito mismo ang dahilan kung bakit nagbabago ang lahat. Ang isang taong matalino ay hindi kailangang patunayan ang anumang bagay. Kumikilos siya ng tahimik, kakaunti ang sinasabi at matamang nagmamasid. Si Keanu Reeves ay isang makabagong halimbawa nito. Nawalan siya ng pamilya at mga kaibigan at nakaranas ng mga trahedya, ngunit nananatili siyang kalmado, mabait at nakasentro. Nabubuhay siya tulad ng isang tunay na Stoic, hindi dahil nagsasalita siya tungkol sa filosofiya, kundi dahil siya ay nabubuhay ng ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Ito ang tanda ng karunungan, hindi pagre-react, kundi pagtugon ng may kamalayan. Ngayon, isaalang-alang ang kabaligtaran. Si Amy Winehouse, halimbawa, ay may kasikatan, pera at talento. Ngunit sinira siya ng sarili niyang isip ng mga emosyong hindi niya natutunang kontrolin. Ipinahayag ni Marcus Aurelius na ang sumasakop sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa sa sumasakop sa isang imperyo. Ang problema ay kakaunti ang nakakakilala nito hanggat hindi pa huli ang lahat. Ang pamumuhay ng matalino ay hindi nangangahulugang pag-alis ng pagdurusa, kundi pagkatuto na gawin itong lakas. Ito ay pagpili na kumilos ayon sa katwiran, kahit na ang lahat ay nagtutulak sa kawalan ng pag-asa. Ito ay paghinga ng malalim bago mag-react. Ito ay pagtangging hayaang lamunin ng galit. Ito ay pag-unawa na hindi lahat ay nangangailangan ng tugon at na ang panloob na kapayapaan ang pinakadakilang luho. Binibigyan ng gantimpala ng modernong mundo ang ingay, ngunit ang karunungan ay nahahayag sa katahimikan. Habang ang ilan ay sumisigaw upang patunayan ang kanilang halaga, ang iba ay kumikilos at hinahayaan ang mga resulta
ang magsalita para sa kanilang sarili. Hindi kailangang sakupin ng taong matalino ang iba. Sinasakop niya ang kanyang sarili bawat araw. Kaya tanungin ang sarili, sino ang may kontrol sa iyong buhay? Ikaw o ang iyong mga emosyon? Ilang maling desisyon ang nag-ugat sa pagmamadali, galit o takot? At kung ang sagot ay bumabagabag sa iyo, marahil ay oras na upang matuto kang mamuhay tulad ng ginawa ni Marcus Aurelius, ng may karunungan, layunin at kapayapaan. Sapagkat ang mga namumuhay ng matalino ay hindi lang basta nakakaligtas sa kaguluhan, nilalampasan nila ito. Ang buhay ay isang patuloy na pagsubok. Bawat araw hinahamon ka ng mundo, ang nakakainis na trapiko, ang boss na mapaghanap, ang partner na hindi nakakaintindi, ang takot na hindi ka sapat. Karamihan sa mga tao ay nagre-react ng padalos-dalos at nang hindi namamalayan, sinisira ang kanilang sariling kapayapaan. Ang taong matalino gayon paman ay tumutugon ng may kamalayan. Nauunawaan niya na hindi niya makokontrol ang hangin, ngunit makakapag-adjust siya ng kanyang mga layag. Ito ang esensya ng karunungang Stoic, pag-angkop sa buhay nang hindi nawawala ang sarili dito. Hinarap ni Marcus Aurelius ang mga pagtataksil sa loob ng kanyang sariling imperyo, mga personal na pagkalugi at mga nakapipinsalang digmaan. Gayunpaman, sumulat siya, kung ikaw ay nababagabag ng anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa bagay mismo, kundi sa iyong pagtingin dito. Ang pangungusap na ito ay nagtatago ng lihim sa emosyonal na katatagan. Ang pagdurusa na sumisira sa iyo ay hindi nagmumula sa nangyayari, kundi sa kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Sa kasalukuyan, nabubuhay tayo sa isang panahon ng pagiging reaktibo. Ginawa ng social media ang ego na isang adiksyon at anumang bahagyang hindi pagkakasundo ay nagiging mitsa ng pagsabog. Nawawala ng mga tao ng pagkakaibigan, trabaho at maging relasyon dahil hindi nila alam kung paano pigilan ang kanilang sarili. Ang karunungan sa kabilang banda ay nagpapalaya sa iyo. Kapag naunawaan mo na hindi mo kailangang mag-react sa lahat, natutuklasan mo ang panloob na lakas na walang sino mang makakakuha. Isipin ng dalawang tao na humaharap sa parehong problema. Ang isa ay nawawalan ng kontrol, nawawalan ng pag-asa at nagsasabi ng mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Ang isa naman ay humihinga, nag-iisip at kumikilos ng kalmado. Magkapareho ang problema, ngunit lubos na magkaiba ang resulta. Ito ang tinawag ni Marcus Aurelius na pamumuhay ng ayon sa katwiran. Ang taong matalino ay hindi malamig, siya ay malaya. Malaya mula sa mga emosyonal na tanikalang nagpapaalipin sa karamihan. Kinukumpirma ito ng mga modernong pag-aaral. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Stanford University na ang mga taong nagkakaroon ng kontrol sa sarili at makatuwirang pag-iisip ay lubos na nakakabawas sa kanilang antas ng stress at pagkabalisa at nagpapabuti pa ng kanilang immunity. Sa madaling salita, ang pamumuhay ng may karunungan ay hindi lang isang pilosopikal na konsepto. Ito ay isang tunay na lunas laban sa pagdurusa. Isaalang-alang ang isang tao tulad ni Morgan Freeman. Maingat, nakasentro at bihirang masangkot sa kontrobersya. Kakaunti ang sinasabi niya matamang nagmamasid at nagpapanatili ng kalmadong ugali sa gitna ng kasikatan at kritisismo. Hindi ito aksidente, ito ay karunungan. Ito ay pag-unawa na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa pagwawagi sa mga argumento, kundi sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang pagkawala ay wala kundi pagbabago, at ang pagbabago ay kasiyahan ng kalikasan. Tinuturuan ka ng karunungan na makita ang hindi nakikitang bahagi ng mga sitwasyon. Ang tila pagkabigo ay maaaring isang bagong simula. Ang tila katapusan ay maaaring ang simula ng iyong ebolusyon.
Ito ang naghihiwalay sa marunong mula sa desperado. Ang una ay nakakahanap ng kahulugan kahit sa pagdurusa. Ngunit ano ang pumipigil sa mga tao na mamuhay sa ganitong paraan? Ang ego, ang kagustuhang maging tama, hangaan at manalo sa lahat ng paraan. Ito ang ego na nagiging walang kabuluhang digmaan ng buhay at iyon ang dahilan kung bakit pinipili ng taong matalino ang katahimikan. Nauunawaan niya na hindi lahat ng labanan ay karapat-dapat ipaglaban at kung minsan ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-atras. Sa makatuwid, kung mayroong isang hamon na iiwan ni Marcus Aurelius para sa atin ngayon, ito ay ito. Sa loob ng 7 araw, obserbahan ang iyong mga reaksyon bago kumilos. Kapag may nakakainis sa iyo, huminga at tanungin, nakasalalay ba ito sa akin? Kung hindi, hayaan mo na. Gawin itong araw-araw na ehersisyo. Mamamangha ka sa gaan na darating kapag huminto ka sa pakikipaglaban sa hindi mo makokontrol. At kung ang video na ito ay nagpatahimik sa iyo, nagpatinignilay sa loob, at nagpabago sa iyo kung paano ka nabubuhay, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel ngayon din. Nakakatulong ito upang makarating ang video sa mas maraming tao na, tulad mo, ay naghahanap na mamuhay ng may mas malaking karunungan. Bawat subscription, bawat like, ang nagpapahintulot sa channel na ito na patuloy na lumago at magdala ng nilalaman na tunay na nagbabago ng buhay. Dahil ang pamumuhay ng matalino ay isang paglalakbay at ang channel na ito ay umiiral upang samahan ka rito. Napansin mo na ba na karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang nakulong sa isang hindi nakikitang siklo? Nagtatrabaho sila, nagrereklamo, inihahambing ang sarili sa iba at inuulit ang parehong pagkakamali. At kapag may nagkamali, sinasabi nila, hindi patas ang buhay. Ngunit itinuro sa atin ni Marcus Aurelius na ang buhay ay hindi patas o hindi patas. Ito ay simple lang na ganoon. Ang buhay ay kung ano ang gawin ng iyong mga iniisip dito. Ang simple at direktang pahayag na ito ay nagpapabago sa lahat. Dahil inilalantad nito na ang kapangyarihang baguhin ang iyong realidad ay nagsisimula sa loob mo. Ang mamuhay ng matalino ay ang pagtangging maging alipin ng mga pangyayari. At ito ang isa sa pinakadakilang modernong bilangguan. Ang mga tao ay nagiging hostage ng mga opinyon, social media at ang pangangailangan ng pag-apruba. Gusto ng lahat na magmukhang maayos, ngunit kakaunti ang tunay na maayos. Pinapalaya ka ng karunungan mula rito. Ginagawa nitong maunawaan mo na walang panlabas ang makakakuha ng iyong kapayapaan maliban kung pahihintulutan mo. Alam ito ni Marcus Aurelius. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ngunit natulog siya sa mga tolda habang may giyera, hinarap ang mga pagtataksil at sumulat pa rin, ang kaluluwa ay nabibihisa ng kulay ng mga iniisip nito. Kung pakakainin mo ang iyong isip ng galit, paghahambing at takot, ang mundo ay magiging salamin ng mga emosyong iyon. Ngunit kung pakakainin mo ito ng katwiran, pasensya at layunin, maging ang kaguluhan ay magiging isang guro. Gayunpaman, kakaunti ang makakatagal sa katahimikan na kailangan para sa pagninilay. Nabubuhay tayo na patuloy na konektado, ngunit lubos na nakakahiwalay sa ating sarili. Isang pag-aaral ng Harvard University ang nagbunyag na sa 47% ng oras lumilibot ang isip ng tao at mas marami itong lumilibot, mas malungkot ang nararamdaman ng tao. Sa madaling salita, ang mga hindi kumokontrol sa kanilang isip ay kinokontrol ng mga ito. Hinarap ni Marcus Aurelius ang labanan na ito bawat araw. Patuloy niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na ang panlabas na mundo ay simple lang na refleksyon ng panloob. At ito ang kulang sa marami ngayon, introspeksyon, ang kakayahang huminto at suriin ang sarili. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka nagre-react sa isang partikular na paraan?
Bakit madaling nakakagalit sa iyo ang ilang tao o sitwasyon? Nagsisimula ang karunungan kapag sinimulan mong obserbahan ang iyong sarili. Isaalang-alang ang halimbawa ni Dwayne "The Rock" Johnson. Bukas siyang nagsasalita kung paano niya natutunang kontrolin ang kanyang isip bago niya kontrolin ang kanyang katawan. Dumanas siya ng mga pagkabangkarote, pagtanggi at personal na krisis, ngunit ginamit niya ang disiplina at makatuwirang pag-iisip bilang mga kasangkapan para sa muling pagbangon. Ito ang Stoicism sa praktika. Pagbabago ng sakit sa lakas at ng mga balakid sa panggatong. Ngunit ang karunungan ay ang pag-alam din kung paano matalo. Sinabi ni Marcus Aurelius, tanggapin ang lahat ng nangyayari sa iyo, maging ang pagdurusa, sapagkat walang nangyayari ng walang dahilan. Sa mundo ngayon, tila imposible ito. Nabubuhay tayo na tumatakas sa sakit, pagtanggi at mga pagkabigo. Ngunit sa mga sandaling ito mismo, lumalago ang matalinong tao. Hindi maiiwasan ang pagdurusa, ang kawalan ng pag-asa ay opsyonal lamang. At mayroong malalim na kahulugan dito kapag natuto kang tanggapin ang realidad ng walang pagtutol, matutuklasan mo ang isang pambihirang uri ng kalayaan. Hindi ka na magiging alipin ng iyong mga emosyon at magiging Panginoon ng iyong sariling pag-iisip. Ang panloob na kalayaan na ito ang hinahanap ng marami sa labas, sa pera, katayuan o katanyagan, ngunit hindi naman nila tunay na natatagpuan. Isipin kung gaano karaming beses kang nabigo na mamuhay sa kasalukuyan, patuloy na sinusubukang kontrolin ang hinaharap. Gaano karaming gabing walang tulog ang tiniis mo, ginagambala ng takot sa maaaring idulot ng bukas. Hinarap ni Marcus Aurelius ang mismong takot na ito, ang takot sa hindi batid, ngunit hinarap niya ito sa isang simpleng kasabihan. Huwag nang mag-aksaya ng panahon sa pagtatalo kung ano ang dapat maging isang mabuting tao. Maging isa ka. Sa esensya, mamuhay ng may kabutihan sa ngayon at ang hinaharap ay bahala na sa sarili nito. Ang pamumuhay ng matalino ay higit sa lahat ang pamumuhay ng may kamalayan sa kasalukuyan. Ito ay ang pag-unawa na wala na ang kahapon at hindi pa dumarating ang bukas. Ang tanging tunay nating pag-aari ay ang kasalukuyang sandali at kung ano ang gagawin natin dito ang nagbibigay kahulugan sa kung sino tayo. Kaya narito ang hamon para sa seksyon na ito. Sa loob ng isang linggo, sa tuwing mararamdaman mo ang galit, pagkabalisa o takot, sabihin mo sa iyong sarili, ito ay impresyon lamang, hindi ang katotohanan. Pagmasdan ang pakiramdam, ngunit huwag maging ito. Ang maliit na ehersisyo na ito na ginamit sa loob ng maraming siglo ng mga Stoic ay isang disiplinang pangkaisipan na nagpapabago sa iyong relasyon sa realidad. Ang mga namumuhay ng matalino ay hindi tumatakas mula sa mundo. Sila ay tumitigil na maging alipin nito. Naniniwala ang karamihan na ang lakas ay nangangahulugang pagbubuhat ng mas mabibigat, mas malakas na pagsasalita o pagkapanalo sa mas maraming argumento. Ngunit ang tunay na lakas, ang uri na ipinakita ni Marcus Aurelius ay tahimik. Ito ang kapangyarihang manatiling kalmado kapag gumuho ang lahat sa paligid mo. Ito ang kakayahang kumilos ng may katarungan kahit na ang lahat ay kinain ng pagkamakasarili. Ito ang paghahanap ng kapayapaan kapag ang buong mundo ay pinipili ang kaguluhan. Hinarap ni Marcus Aurelius ang mga sabwatan, sakit at giyera araw-araw. Gayunpaman isinulat niya, ang hadlang sa pagkilos ay nagpapausad ng pagkilos. Ang humahadlang ay nagiging daan. Ang pariralang ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga matatalino. Ang baguhin ang maaaring magpabagsak sa kanila tungo sa isang batong tuntungan para sa pag-angat. Ngayon, kapag may problema, marami ang nawawalan ng pag-asa, nakakaramdam na biktima at nagrereklamo. Ang matatalino, gayon paman, ay kumikilos ng iba. Sila ay nagmamasid, natututo at sumusulong.
Ang problema ay ang modernong mundo ay nagtuturo ng kabaligtaran. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang mga tao ay nakakaramdam ng pagpilit na palaging ipakita ang kaligayahan. Ang pagdurusa ay naging tanda ng kahinaan. Ngunit naunawaan ni Marcus Aurelius na ang pagkatao ay hinuhubog sa kagipitan. Hindi siya humingi ng madaling buhay, humingi siya ng lakas upang harapin ang anumang buhay. Isaalang-alang ang halimbawa ni Nelson Mandela. Ginugol niya ang 27 taon na nabilanggo ng walang katarungan. At pagkatapos ng kanyang paglaya, hindi paghihiganti ang hinanap niya kundi karunungan. Pinili niya ang pagpapatawad bilang sandata at kapanatagan bilang panangga. Ito ang stoicismo sa pinakadalisay nitong anyo. Pagtangging hayaan ang puot ng iba na dominahin ang sariling puso. Ngayon, ihambing iyan sa ating nasasaksihan ngayon. Gaano karaming tao ang nawawalan ng pagkakaibigan dahil sa pagmamataas, relasyon dahil sa pagiging padalos-dalos o oportunidad dahil sa kakulangan ng pasensya. Karamihan ay nabibigo na maunawaan na ang pagpipigil sa sarili ay kapangyarihan, na ang pananatiling tahimik kapag bawat hibla ng iyong pagkatao ay sumisigaw na tumugon ay isang mas mataas na uri ng karunungan. At hindi lamang ito filosofiya, ito ay agham. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Michigan na ang mga individual na may mataas na pagpipigil sa emosyon ay nakakaranas ng mas kaunting problema sa puso, mas humahaba ang buhay, at may mas mababang antas ng cortisol, ang stress hormone. Sa madaling salita, ang pamumuhay ng matalino ay literal na nagpapahaba ng buhay. Ngunit bakit ito napakahirap? Dahil ang ego ay hindi nagnanais ng karunungan. Gusto ng ego na manalo, hangaan, maging tama. At sa tuwing pinapakain mo ang ego, pinapahina mo ang kaluluwa. Araw-araw nagsusulat si Marcus Aurelius upang ipaalala sa kanyang sarili na panatilihin ang pagpapakumbaba. Malapit mo nang makalimutan ang lahat, malapit na ring makalimutan ka ng lahat. Ang kamalayang ito ang nagpanatili sa kanya na nakatapak sa lupa, sa kasalukuyan, at matatag ang kanyang mga paa sa lupa. Isipin kung gaano karaming beses kang nakipagtalo sa mga walang saysay na bagay. Gaano kakadalas nagpumilit na magkaroon ng huling salita, ngunit nakaramdam lamang ng kawalan pagkatapos. Nangyayari ito dahil naghahanap ka ng tagumpay, hindi kapayapaan. Nauunawaan ng matatalino na ang pagwawagi ay hindi tungkol sa pagtalo sa iba. Ito ay tungkol sa hindi pagkawala ng iyong sarili. At ano ang mangyayari kapag sinimulan mong mamuhay sa ganitong paraan, mapapansin ng mga tao. Ikaw ang magiging isa na nananatiling hindi natitinag, na nagbibigay inspirasyon ng kumpiyansa nang hindi nagsasalita ng isang salita. Hindi kinailangan ni Marcus Aurelius na sumigaw para igalang, sapat na ang kanyang presensya. Ang karunungan ay lumilikha ng isang tahimik na autoridad na madaling kinikilala ng mundo. Sa makatuwid, subukan ang ehersisyo na ito. Kapag may nakakaasar sa iyo, tanungin ang iyong sarili. Magiging importante pa ba ito pagkatapos ng isang buwan? Kadalasan, ang sagot ay hindi. At kung hindi ito magiging importante sa hinaharap, bakit mo hahayaan na sirain nito ang iyong kasalukuyan? Ang mga namumuhay ng matalino ay hindi naghahanap ng perpektong buhay. Naghahanap sila ng mapayapang isip. At ang kapayapaang ito ang nagbibigay ng tunay na lakas. Dahil ang matalinong individual ay hindi kailangan na sakupin ang mundo, kailangan lamang nilang sakupin ang kanilang sarili. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang sansinukob ay pagbabago at ang mabuhay ay ang pagtanggap sa sayaw na ito ng walang pagtutol. Ang karunungan ay ang sining ng matatag na paglalakad kahit gumuguho ang lupa. Ito ay pagtingin sa bagyo at pag-alala. Ito rin ay lilipas.
Sa huli, lahat ay naghahanap ng parehong bagay, kapanatagan. At tanging ang mga namumuhay ng matalino lamang ang nakakatuklas na hindi ito matatagpuan sa pagkakaroon ng mas marami kundi sa mas kaunting pangangailangan. Sa huli, ang lahat ng ating hinahabol ay kapayapaan. Hindi ang kapayapaan na dumarating kapag kalmado ang mundo, kundi ang nagtatagal kahit naggumuho ang lahat sa paligid mo. Naunawaan ito ni Marcus Aurelius. Nabuhay siya sa gitna ng mga giyera, sakit, pagtataksil at pagkawala, gayunpaman ay pinanatili niya ang kanyang kapanatagan. At alam mo ba kung bakit? Dahil natuto siya na ang karunungan ay hindi matatagpuan sa labas. Ito ay isang bagay na binubuo sa loob. Sinabi niya, "Huwag kang kumilos na parang mabubuhay ka ng 10,000 taon. Ang kamatayan ay nakabitin sa iyo. Habang nabubuhay ka, habang posible maging mabuti." Ang pariralang ito ay nagdadala ng isang tahimik na pagkaapurahan. Ang oras ay lumilipas at habang ang karamihan ay sinasayang ang kanilang buhay sa pagsubok na pahangain ng iba, ang matatalino ay ginagamit ang kanilang oras para sa pagpapabuti ng sarili. Ang pamumuhay ng matalino ay ang pag-unawa na bawat sandali ay isang oportunidad upang kumilos ng may kabutihan. Isaalang-alang ito, gaano karaming tao ang ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagsubok na patunayan ang kanilang halaga. Nagsisikap sila para sa pagkilala, katayuan, tagasunod, palakpak. Ngunit ang tunay na halaga ay hindi sa pagiging nakikita. Ito ay sa pagiging buo. Ito ay sa pagkilos ng tama kahit walang nakakakita. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong buhay at buhay na ginagabayan ng karunungan. Alam ni Marcus Aurelius na hindi niya makontrol ang iniisip ng iba tungkol sa kanya. Maaari siyang hatulan, pagtataksilan, hindi maintindihan, ngunit patuloy siyang kumilos ng may integridad. Hindi siya nabuhay para hangaan, nabuhay siya para maging makatarungan. At iyan ang nagpapawalang hanggan sa kanya. Ang kanyang karunungan ay hindi kumukupas dahil direktang nagsasalita ito sa pinakatao sa atin, ang pagnanais na mamuhay ng may layunin. Ngayon, tila mas mabilis ang ikot ng mundo kaysa dati. Lahat ay tila apurahan, lahat ay kagyat. Ngunit ang tunay na mahalaga ay nananatiling pare-pareho, pagkadalubhasa sa isip, pagiging kalmado sa kagipitan at ang tapang na gawin ng tama. Nadaig ni Marcus Aurelius ang kaguluhan, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa kalinawan. Pinatunayan niya na ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpapanatili ng balanse kapag ang lahat ay nawawalan ng pag-iisip. Isaalang-alang ang halimbawa ni Tom Hanks. Diskreto, nakasentro, kilala sa kanyang kalmado at kabutihang loob. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakasikat na personalidad sa planeta, nagpapanatili siya ng pagpapakumbaba at balanse. Siya ay isang modernong larawan ng matalinong individual. Hindi niya kailangan ng spotlight upang sumikat. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang karakter, hindi sa kanyang panlabas na anyo. Ang karunungan ay ang tulay sa pagitan ng iyong nararamdaman at kung ano ang pipiliin mong gawin dito. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga ito. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na walang epekto sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpili na huwag kontrolin. Kapag natuto kang gawin ito, wala nang makakapagpaalipin sa iyo, hindi galit, hindi takot o mga opinyon ng iba. At ang panloob na kalayaan na ito ang hinahanap ng buong mundo, ngunit iilan lamang ang nakakahanap. Ngunit tandaan, ang mamuhay ng matalino ay hindi isang patutunguhan, ito ay isang pagsasanay, ito ay isang araw-araw na pagsasanay sa pagiging mapagmatyag, pasensya at pagpipigil sa sarili. Ito ay pagkatisod at pagbangon ng may pagpapakumbaba, nang hindi sumusuko sa pagiging mas mabuti.
Sa makatuwid, manindigan na mag-apply ng kahit isang prinsipyong stoic bawat araw. Maari itong maging simple, magmasid bago kumilos, magpasalamat bago magreklamo o tanggapin ang wala sa iyong kontrol. At kung gagawin mo ito sa loob ng 30 araw, may isang malakas na mangyayari. Ang mga bagay na nakakaasar sa iyo ay mawawalan ng kapangyarihan. Ang mga tao na bumabagabag sa iyo ay hindi na makakakontrol sa iyo. At ang mundo ay titigil na maging parang isang larangan ng digmaan. Dahil ang nagbabago ay hindi ang mundo, kundi ikaw. Isinulat ni Marcus Aurelius ang kanyang mga salita hindi para sa publiko kundi para sa kanyang sarili. Hindi niya inakala na pagkaraan ng maraming siglo, milyon-milyong tao ang magbabasa ng kanyang mga pagninilay at makahanap sa mga ito ng gabay sa pamumuhay. At marahil ngayon, naiintindihan mo kung bakit. Dahil ang iniwan niya ay hindi lamang mga parirala, sila ay mga susi sa pagpapalaya ng isip ng tao. Kaya kung umalingaw-ngaw sa iyo ang video na ito, ibahagi ito sa isang nangangailangan na muling matuklasan ang kanyang balanse. Maaari itong isang kaibigan, miyembro ng pamilya, isang nakakaramdam ng pagod, pagkaasar o pagkaligaw. Minsan, ang kailangan lamang ng isang tao ay marinig ang isang ideya sa tamang sandali. At ang ideyang iyan ay makapagbabago ng buong kapalaran. Ang pamumuhay ng may karunungan ay ang pinakadakilang gawa ng tapang na mayroon. Ito ay pagpili na maging ilaw sa isang mundo na nagpipilit na maging ingay, at ang mga namumuhay ng matalino, hindi lamang sila nabubuhay, sila ay nagbibigay inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan kong makikita kita sa susunod na video.